Ngayon ay ginugunita natin ang pagkamartir ng kataas-taasang pinuno ng Iran. The supreme murderer of Iran, Alam natin ang ginagawa natin sa pagpapalaki ng mga batang magiging sundalo ng Mahdi. Si Mahdi ang kanilang Mesiyas. Naniniwala sila na darating si Mahdi at babasagin niya ang krus at ipagbabawal niya ang baboy, mga Muslim na obsessed sa baboy. At pagkatapos, ay itatatag niya ang kaayusan ng Allah, ang Islam sa buong mundo. Sige mga tao. Nalilito na ako kung ilang Amerikanong imam na ito, okay? Hindi lang basta mga Amerikanong Muslim na sumusuporta sa mga kaaway ng Amerika. Hindi milyon ang bilang nila, okay? Halos kalahati ng Amerikanong Muslim ay nais matalo ang Amerika dahil tinitingnan nila itong imperialistang kapangyarihan. Mga kaibigan, kailangan ko kayang kausapin tungkol sa isang seryosong bagay, gaya ng pagsusunog ng bandila ng Amerika. Wallahi, maganda itong tanawin, pero hindi yon sapat. Kailangan nating sunugin ang bawat kapitalista at imperialistang sistema na umiiral. Kailangan nating sunugin ang gobyerno ng US, na kilala rin bilang pandaigdigang teroristang organisasyon hanggang sa tuluyang mawala. Hindi natin dapat hayaan ang pinakamasasama, marahas at kasuklam-suklam na tao ang mamuno dahil gagawin nilang bangungot ang mundo para sa lahat. Sige lang, ituloy nyo ang pagsusunog ng madugo, mapanglipol at kasuklam-suklam na bandila ng Estados Unidos na gawa ng mga nagmamay-ari ng alipin. Wala akong pakialam, pero tiyakin mong ginagawa mo ang parte mo para buwagin ang mga sistemang nagpapahintulot sa ganitong kalupitan. Maraming salamat para sa malayang Palestina. Sibilyan sila kaya pwede silang magtago sa karamihan. Pero mga Amerikanong imam, di ko na mabilang kung ilan ang ipinalabas ko noong 2026 na hayagang sumusuporta sa mga kaaway ng Amerika. Ipagpapatuloy ko ito para sa inyo, tulad ng ginagawa ko sa Britanya. Alam kong nagigising na rin ang mga tao doon. Alam kong nagigising na ang mga tao sa Amerika. Pero para mapakilos sila, kailangan nating ulit-ulitin ito. Kaya ipapakita ko pa ang ilang video, ayos ba? Ang dami ng ganitong video. Tingnan mo ito. Ang Amerikanong imam na ito sa mosque sa Orlando ay isang Shia iskular. Pakinggan ang sasabihin niya. Gusto niyang pumili ng Wali al-Fatihi sa Iran. Ang taong ito ay tanga at baliw. Ginagawa niya rin yun sa Ingles para pakinggan siya ng mga Amerikano. Ang Amerika ang nagtaguyod ng malayang pananalita para mapunan ng mga Amerikano ang gobyerno nila. Sige, yun talaga ang layunin nito. Ang layunin ng malayang pananalita ay hindi para sirain ang Amerika mula sa loob. Hindi tapat sa Amerika ang mga taong ito. Sige, hindi wara ng karapatang pantao ang mga taong ito. May layunin ng mga taong ito na ipalaganap ang suprema siyang Islamiko sa buong mundo. Ibig sabihin nito ay pagbagsak ng Estados Unidos ng Amerika bilang entidad, pamahalaan at estado. Gusto nilang gumagsak ang Amerika para magtatag ng kalipato. Partikular ng Shia na kalipato. Hindi niya alam kung ano ang, ewan ko. Kailangan mo mag-isip, maglaan ng 15 minuto para mag-isip kung ano ang sasabihin. Oo, kasi ang tanga mo. Nakikipagdigma siya sa bansa mo. Sinasabi niya na gusto niya magkaroon ng boses sa susunod na leader. Iyan mismo ang ginagawa ng bawat nagdidigmang grupo sa buong kasaysayan ng tao. Ganyan talaga ang nangyayari. Kung kaya mo pabagsakin ang Amerika na sinusubukan nyo naman, ano ang gagawin mo? Siyempre, maglalagay ka ng sunod-sunurang leader. Ano bang hindi mo maintindihan? Tanga ka ba? Uulitin ko, hindi sila matalino at sarado ang isip. Sariling paniniwala lang ang sinusunod nila. Oh, gusto ng Estados Unidos at ng malayang mundo na magkaroon ng leader na gusto natin para mapabagsak ang rehimen at maipatupad ang demokrasya roon. At pagkatapos, maililipat na ang soberanya sa mga tao ng Iran. Iyan ang nakasaad na layunin. Madaling maintindihan yan ng matatalino. Hindi na kailangan ng 15, 20 minuto o kalahating oras para maintindihan. Tanga. Gusto mong piliin ang wali? Akala niya ang Wali al-Faqih ay isa sa mga grupo ng mga smuggler na yon. Yan ang pinaniniwalaan niya. Ganito talaga sila. Tingnan mo ang pamumuno dito at ang pamumuno dito. Oo, tingnan mo ang kamumuno dito at doon. Kaya ayaw niyang tumira roon, pero gusto niya sa Amerika. Bakit natin hinahayaan ito mga kaibigan? Bakit natin hinahayaan ito? Uulitin ko,
Hindi nila ginagamit ang malayang pananalita para panagutin ang pamahalaan ng Amerika. Ginagamit nila ang malayang pananalita para sirain ang Estados Unidos. Isa lang yan na tangga. Panurin niyo pang isa. Dearborn, ang Islamabad ng US. Alam natin ang ginagawa natin sa pagpapalaki ng mga batang magiging sundalo ng Mahdi. Kaya si Mahdi ang kanilang Mesyas. Naniniwala sila na darating si Mahdi at babasagin niya ang krus at ipagbabawal niya ang baboy, mga Muslim na obsessed sa baboy. At pagkatapos ay itatatag niya ang kaayusan ng Allah, Islam, sa buong mundo. Itong mga wokestani na may lilang buhok at singsing sa ilong, saan kaya iniisip ng mga tangan to ang lugar nila sa bagong mundo? Sa bubong sila nababagay at hayagang sinasabi ang gagawin. Siguro si Hitler ay bumabaligtad sa hukay, iniisip, kung ganito pala pabagsakin ng Amerika o kanluran, bakit di ko ito naisip? Naisip niya na kung magpapadala siya ng Nazi sa Amerika at London para ipakalat ang kanilang pananaw, tiyak na arestuhin ng mga ito. Yun ang akala niya, pero mali pala siya. Malinaw na magagawa mo yan sa kanluran. Yun ang hinahanap namin. Inshallah, umaasa kami na mabibigyan namin ng pagkakataon ang mga anak namin na maging bahagi ng hukbo ng Mahdi. Sa hukbo ng Mahdi, hindi lang mga kleriko na nagpapalaganap ng salita, kundi talagang nasa hukbo para makipaglaban sila. Kaya gusto naming maintindihan ng mga anak namin kapag narinig nila si Sayyid Hassan Nasrullah na nagsasabing tayo ay nasa Karbala. Inaalala natin ang Karbala. Nasa Karbala tayo. Gusto naming maunawaan ito ng mga anak natin, ng mga bata. Ang tanong ko sa iyo ay ito. Kapag ang isang tao ay nasa antas ng takwa at ihsan, Si Nasrullah ang leader ng Hezbollah na namatay na parang daga sa isang airstrike ng Israel noong 2024 sa tingin ko, o 2025. Oo, namatay siya matapos ang insidente sa pager. Pasensya na sa pagputol. May opisyal na kumpirmasyon na tayo mula sa grupong Hezbollah tungkol sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah. Ano po ang inyong reaksyon? Pasensya na talaga. Dito na natin tatapusin ang panayam. Nakapanayam po natin si Mawa Osman, isang mamamahayag at host ng palabas sa telebisyon. Malinaw na kitang-kita na siya ay nabigla at naapektuhan ng nagbabagang balita natin na yon. kapag nagsabi siya ng ganyang pahayag, hindi ba niya alam ang mga hadith na tumatalakay sa katayuan ni Hussein? Bakit niya sinasabi na siya ang Hussein ng kasalukuyang panahon? Ganun ba kasama si Hussein? Pumatay si Haminay ng 30,000 sa sarili niyang mga tao para lang manatili sa kapangyarihan. Sa huli, namatay siya na parang daga dahil sa maling impormasyon mula kay Tucker Carlson. Sa totoo lang, mga siraulo lang talaga ang mga to. Ang layunin ay hindi para ikalat ang kanilang ideya, kundi ipakita kung gaano karaming Amerikanong imam ang narito. Tingnan nyo to, montage ito ng mga video. 13 minuto ang haba, pero hindi ko ipapakita lahat sa inyo. Tingnan nyo, nagluluksa sila para kay Khamenei, nagdarasal sa kamatayan ng Amerika, pero nasa Amerika rin sila. Isa, gumawa ako ng video tungkol sa kanya. Isa. 2. 3. 4. Gumawa rin ako ng video tungkol sa kanya. 5. Oh, umiiyak siya. 6. 7. 8. 9. 10. 10 na. Tingnan mo, nasa New York to. Oo. Nasaan yan? I-play ko yung huli. Ngayon, nakarating tayo doon. Tinakpan niya ang mukha niya dahil alam niyang baka maaresto siya balang araw. Pero hindi natin sila inaaresto, kaya nagtataka sila at nagkakamot ng ulo. Parang, anong nangyayari? Patuloy nilang sinasagad ang limitasyon at nagtatagumpay. Kahit digmaan, hindi natin sila pinipigilan. Ilan ang nagluksa sa pagkamatay ni Hitler noong 1945 sa New York at sa London? Ilan? Parangalan ang pagiging martir ng kataas-taasang pinuno ng Iran. Ang kataas-taasang mamamatay tao ng Iran. Alhamdulillah. Kita mo yon? Alas 2 linggo pa lang, mga 2 linggo pa lang. 10 imam sa nakalipas na 2 araw,
na alam natin ay hayagang sumusuporta sa kalaban. Sinisira ang ating pagsisikap sa digmaan. Iyan ay pagtataksil. Bakit hindi natin ipinatutupad ang mga batas laban sa pagtataksil? Gayong meron naman? May dahilan ng mga batas na yan, pero di natin dinagamit. Nakakalungkot talaga.